Hey mga brods, may balita nga tayo dito kay Allen Durham. Yes, ito pong B-League champion na ito in former B-League Finals MVP na dating player ng Meralco Boats or import rather mga kabrods ay gustong kunin pala ng San Miguel Beermen as their import ngayon sa paparating na Governors Cup 2025. Alam din naman natin ng SMB nagpapalakas lalo tapos kumuha pa ng mga malalakas na rookies ngayong 2025, diba? Kakatapos lang ng rookie draft. And ito, kasalukuyan naglalaro dito sa Saga Ballooners, mga kabrods dito sa Japan B-League. Well, gusto rin naman kunin ito ng San Miguel Beermen dahil matatapos na rin yung kontrata niya dyan dito sa Saga. So, ito nga sa SMB, alam din naman natin na hindi sila mapakali dito sa import nila dahil kada conference mga kabrods, kada import conference, papalit-palit sila ng import. Mga 1 to 4 na import ang kanilang pinapalitan. Dahil ito, sabi nga nila, wala na daw ito sa import mga brods, baka nga nasa coach na. Pero ito, siguro nga hindi na nila mapapalitan ito dahil ito pong si Allen Durham ay dati na rin talagang malakas na import ng Meralco Boats at ito rin yung isa sa mga talagang lumalaban kay Justin Brownlee. Kahit sabihin natin na 37 years old na ito, si Brownlee nga 36 lang din naman mga kabrods, kaya isang taon lang din. Pero itong si Allen Durham, hindi pa rin naman ito nagpapawala sa pro mga kabrods dahil sabi nga nila, dahil di ba nga nagretiro sa Meralco Boats pero naglalaro naman sa mga Japan B-League, ito pong si Allen Durham. Huli na niyang pinaglaruan yung Meralco Boats last year. Sabi nga niya, last na yun. Pero ito, bigla naman itong naglaro sa Japan B-League. Tapos napaka-champion pa niya dati. Ito pong Ryuko Golden King sa Japan B-League bago ito lumipat ng Meralco Boats. So, sa Meralco kasi, kahit sabihin natin, ito pong si Allen Durham, napapadala niya yung Meralco sa finals round. Dati, mga kabrods, ito pong Meralco, hindi naman din ganun kalakasan yung lineup nito. Unlike dito sa SMB, ang lakas na ng lineup nito mga brods. Tapos, isipin nyo na lang kung ang Meralco nabubuhat dati ni Allen Durham pero hindi naman ganun kaganda yung lineup. Paano pa? Ito pong SMB na maganda yung lineup tapos may Allen Durham ka pa. Siguro nga, magtutuloy-tuloy na siguro yung itong Grand Slam bid na gustong gawin ng SMB dahil sinimulan na nila ng All-Filipino Cup na tinalo yung TNT Tropang Giga. So next plan nila, pag-championin ito pong Governors Cup 2025. Kaya ito pong si Allen Durham ang isa sa mga gusto nilang gawing import dahil alam din nila na reliable import ito, maaasahan, kayang ipag-champion ang kupunan, kayang magbuhat ng kupunan mga kabrods. Ito po lang skill set nito ni Allen Durham mga kabrods, parang ala Justin Brownlee na. Kaya pumukol sa tres, maganda pa rin ng footwork, maganda pa rin ng conditioning ng pangangatawan, physical na player, magaling sa depensa, one of the best scorer na naging import dito sa PBA, ito pong si Allen Durham. Kaya ito pong SMB, nakakatapos lang yung rookie draft ngayong 2025. Ito na yung next project naman nila, yung makuha. Ito pong si Allen Durham. Sinasabi nila na may edad na si Durham, hindi na niya kaya niyan. Kaya nga 'di ba nagpaalam sa Meralco Boats. Pero mga kabrods, kayang-kaya pa niya. Kung gusto niyo manood ng highlights nito po ni Allen Durham sa Saga Ballooners, pwede mga brods at panoorin nyo. May condition pa rin. Ito pong si Allen Durham, kayang-kaya pa rin niya makipagsabayan sa mga bata, sa mga matatandang imports, sa Pro League dahil andun pa rin naman yung mindset na itong manalo every game. Kaya ito, tiba-tiba sa SMB ito kung makuha nila ito pong si Allen Durham. Kaya mga bro, sa lahat po ng mga SMB fans, dapat bang kunin nila ito pong si Allen Durham as their import ngayong Governors Cup 2025. Kaya komento mo lang ang opinion mo dito mga bro sa tisa. Easy natin yan. Dito naman po tayo sa kabilang balita naman natin mga brods, breaking news ito pong si Norbert Torres, ang panibagong big man ng Barangay Nabra San Miguel. Well, hindi na to fake news mga kabrods, official na ito na pinapirma ng Barangay Nabra. Ito pong si Norbert Torres from unrestricted free agent. Ito po kasing full Canadian na ito, ayun, na free agent ito ng Meralco Boats. After nyan, in-scout, pinag-aralan ng Ginebra kung okay ba si Torres. Ito pong 6'6" big man na ito. Well, pumasa naman dito sa pag-aaral ng Ginebra. Kaya ito, pumasok sa sistema ni Coach Tim Cone. Kaya bigla itong kinuha at sinign sa Barangay Nabra San Miguel. Magandang additional ito para sa kanila dahil ito pong si Jamie Malonzo ay iniwan nga ito pong Barangay Ginebra. Kaya maganda kung meron kang
pang big man, may katuwang si Japet Aguilar, may katulong din yung mga ibang forwards and bigs natin dito sa Barangay Nabra San Miguel. Ang laking tulong din naman ito ni Torres dahil ang laruan nito mga brods, pang ilalim talaga, pang support sa ilalim, matigas na player. Nag-champion na rin dito sa Meralco Boats, yung first championship ng Meralco, kasama si Torres dyan. Isa rin ito sa mga tumulong talaga sa Meralco that time around. Kaya nga itong may Barangay Nabra San Miguel, ito talaga yung pinaka-weakness nila. Big man talaga mga kabrods. Kaya nga ito naghahanap sila ngayon ng mga bigs dahil sabi nga nila hindi pa nga daw sapat. Ito pong si Norbert Torres. Bro mo 6'6" na yan pero si Japet Aguilar pa rin yung pinakamalaki sa Barangay Nabra San Miguel. Kumbaga pang support lang ito sa ilalim, pero kulang pa mga kabrods. Sabi nga nila, baka nga daw maghanap pa ito pong Ginebra ng mas malaki naman kay Japet Aguilar dahil kapag harap mo ito pong San Miguel Beermen, nako, baka kinakain lang lagi ito pong si Norbert Torres ni The Kraken John Marvardo. Although okay naman, pang support, pang double team din ito pong si Norbert Torres, lalong lalo na import conference na tayo, pwede itong maging import stopper nila. Kaya malaking bagay mga kabrods na ito yung kinuha ng Barangay Ginebra San Miguel. Ginulat nila dahil ito, akala nga nila ipapasign ito ng Meralco Boats biglang hinatak ito ng Barangay Ginebra San Miguel. Good move na ito para sa Barangay Ginebra San Miguel, knowing na nawala si Jamie Malonzo, tapos hirap pa si Japet Aguilar sa ilalim dahil yan din naman yung dahilan kung bakit sila natalo ng SMB last season sa semis sa All Filipino Cup, dahil nga dito sa kakulangan ng pang-ilalim nila, pang-support sa ilalim, pang-tulong kay Japet Aguilar. Wala na mga kabrods, tapos inalis pa nila si Easton, diba? Kaya ito, malaking bagay na nakuha nila si Norbert Torres, makakatulong in terms of offense and in terms of defense dahil ito pong big man na ito kaya rin namang makipagpalitan ng mukha, physical din kung maglaro, kaya rin pumigil ng mga imports, kaya rin namang rumiban, kaya rin namang umiscore sa ilalim, maganda rin naman yung footwork sa ilalim, kaya rin pumoste. Kaya malaking bagay ito. Hindi ito yung parang Isaac Go mga kabrods na naghihintay lang sa tres tapos injury prone. Ito pong si Norbert Torres kaya rin naman itong maging healthy every game. Kaya nga ito sa Meralco Boats dun siya nakatagal tapos nakapag-champion pa. Ito pong si Torres. Kaya itong additional big man para sa Barangay Nabra San Miguel, ito na siguro yung best move nga daw nila dahil puro gwardiya nga daw yung kinukuha nila. Lalong-lalo na yung gagaling pa ng mga rookies na kinuha ng Barangay Nabra San Miguel, tapos i-add mo pa ito pong si Norbert Torres, mas lalo na mga kabrods, mas lalo nang lalakas ang Ginebra, mas lalo na silang magkakaroon ng chance kung mag-a-add pa sila ng big man beside dito kay Norbert Torres. Kaya komento mo lang ang opinion mo dito mga bros. Sa tingin nyo ba sapat na ba si Torres sa big man department ng Barangay Nabra San Miguel? Salamat po sa panonood mga bro. This is Kings Basketball. Yun lang. I'm out.